Kayong mga salot sa lipunan, nakakamping at mga barok na loyalista, makinig kayo. Lagi nyo sinasabi na ang mga DDS pro-China, Tapos ano to? Kayo yung para mga tagapagtanggol ng bayan, ganun ba ang pinalalabas nyo? Baka baliktad, baka kayo ang mga makapili at traidor ng bagong henerasyon, Ano bang ina-assert nyo? Ano bang pinaglalaban nyo? Yang arbitral ruling na hawak-hawak nyo na papel, Kaya ba kayong ipagtanggol niyan? Meron bang sariling kapulisan ang nagbigay ng ruling na yan? Alam natin na wala, di ba? So ano bang habol nyo? Gusto nyo kaguluhan, gera? Premature na gera na hindi pa natin kayang isustain? I-upgrade nyo muna ang national defense natin, ipaglaban nyo. Ipakita nyo muna kasama ng administrasyong bulok na ito na meron tayong budget para makabili ng bagong defense systems tulad ng bagong aircraft, mga warships, yung mga missiles man lang, di ba? Lahat bulok di ba? Bulok ang mga namumuno, bulok din ang ating defense system. Ano ipaglalaban nyo? Aasahan nyo siguro yung mga manananggal at mga aswang natin. Yan ba ang inaasahan nyo? Kaya alam nyo, bago kayo magtapang-tapangan dyan, ilagay nyo muna sa tamang logic ang mga kaisipan nyo. Wala naman talagang masamang makipagbakbakan Kung gusto nyo makipaggera sa China, game ako dyan. Anytime, basta meron tayong ibabala. Pero kung wala tayong mga sapat na armas, tulunggis lang malamang ang susuporta sa ganyang mga adhikain, tulad nyo, mga kakamping at mga loyalista. Kaya kung ako sa inyo, imbis na nagdadadakdak kayo sa social media, wala naman kayong magagawa, papel lang naman yung pinaglalaban nyo at hawak nyo ngayon di ba? Gusto nyo kumuha kayo ng sarili nyong kapulisan, kontakin nyo yung pulis pangkalawakan na yun, pwede. Pagtatanggol kayo dun sa West Philippine Sea. Pero sa ngayon, idaan dapat sa diplomasya. Huwag nyong i-idolize masyado mga galawan niyang si Gibo at si Tariela. Ano ilalaban natin sa mga yun? Ano, laway, salita, ano ipagyayabang natin? Sa dinami-dami ng US military bases sa bansa natin, hindi nyo man lang naisip na nasa risk tayo na parang magiging Ukraine, di ba? Yan ang mga komento ng mga ibang mga komentator, di ba? Hindi nalalayo yan pagka ganung senaryo. Tapos sinasabi nyo lagi na hindi marunong makipagdebate dyan yung mga DDS. Ano ba pagdidebatihan dyan? Puro katulonggisan lang. Unang-una, papel lang ang hawak nyo, yung arbitral ruling. At ano bang tinutukoy na exclusive economic zone? Sinasabi dyan sa EEZ na yan na wala naman talagang kung sinong bansa dyan na may pagmamayari dyan sa dagat. Kasi nga dagat yan di ba? Pero instead, yan nga, yung mga resources doon, yun ang paghahatian ng mga, yan yung magkakaratig na bansa na yan, magkakatabi. At dinadaan dapat yan sa magandang usapin at sa diplomasya, hindi sa init ng ulo. Sa mga makikitid mag-isip dyan, hindi ko sinasabing i-give up natin dapat ang ating territorial rights, dapat pa rin natin yan i-claim dahil nga meron tayong panalo nakuha na natin ang ruling. Pero sa ngayon nga, hindi natin talaga yan kayang i-enforce ng fully. Kahit pa magpalabas tayo ng mga video sa buong mundo, tulungan nyo kami. Walang willing tumulong dyan kapag kaganyan ng at risk dyan yung geopolitics. Kalaban dyan China, so kahit US dyan, hindi kayang makapalag sa ngayon. Pero kung gusto talaga natin lumaban, walang problema Alam niyo yung ROTC, di ba? Dapat isulong nyo na gawing mandatory ang ROTC sa bansa natin. Dahil kita nyo dito sa Singapore, meron ditong mandatory service sa mga lalaki. Kailangan talaga magseserbisyo ka sa military. Kaya walang makagalaw sa Singapore dahil alam nila na ang citizens dito willing makipaglaban at i-defend ang kanilang bansa kapag nagkaroon ng mga ganyang mga kaguluhan. Kaya kayo rin, tayong mga mamamayang Pilipino, kung matatapang kayo, tulad ko, yan, ipaglaban nyo na isulong ng mga paborito nyo mga politiko, yung mandatory ROTC. Huwag puro tapang. Dalas-dalasan nyo din na gamitin niya mga kokote nyo at baka kinakalawang na yung mga yan.